Hallelujah, 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 Hallelujah. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kaniyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng tagpong inilihad sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Isang lalaking ketongin lumapit kay Jesus. Sa panahon po ni Jesus, ang pagkakaroon ng ketong ay hindi lamang simpleng sakit sa balat. Ito ay isang hatol ng habang buhay na pagkaulila. Bakit pagkaulila? Ang mga ketongin kasi itinuturing na marumi. Sila ay itinatapon sa labas ng bayan. Pinagbabawal lang lumapit ang kanilang mga kamag-anak o kapamilya at sila ay obligadong sumigaw ng marumi upang walang sinumang sa kanila ay lumapit. Sila po ay mga taong buhay, ngunit patay na sa paningin ng lipunan. Walang humahawak sa kanila. Walang yumayakap. Walang nagmamalasakit. At walang nagmamahal. Ngunit tignan ninyo ang tapang at pananampalataya ng lalaking ito. Lumapit siya kay Jesus, lumuhod, at sinabi ang mga salitang nagmumula
sa kaibuturan ng kaniyang sugatang puso. Panginoon, kung nais at ibig po ninyo, maaari ninyo akong linisin. Hindi man tayo literal na may sakit sa balat ngayon. Marami sa atin, bitbit ang sariling ketong. Ito yung mga lihim nating kasalanan na ikinakahiya nating malaman ng iba. Ito yung ating mga kabiguan, ang pakiramdam na tayo ay itinapon, pinabayaan o hindi inaruga. Ito yung matindi nating kalungkutan dahil sa takot na hindi tayo tanggapin sakaling malaman nila ang katotohanan tungkol sa atin. Gaya ng ketongin, madalas nating itinatago ang ating mga sugat. Minsan pa nga, lumalayo tayo sa Diyos dahil sa takot na baka parusahan niya tayo. At sa pag-aakalang tayo kaya nating mag-isa. Mga kapatid, pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang ginawa ni Jesus Nazareno. Hindi siya lumayo. Hindi niya tinakpan ang kaniyang pandinig. Ayon sa Ebanghelyo, hinawakan ni Jesus ang ketongin. Sa batas ng mga Hudyo, ang sinumang humawak sa ketongin ay magiging marumi na rin. Ngunit binaliktad ni Jesus Nazareno ang sitwasyon. Hindi ang dumi ng ketongin ang lumapit kay Jesus, kung hindi ang kalinisan at kabanalan ni Jesus ang kumapit sa ketongin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus ang mga makapangyarihang salita na nais ding nating marinig ng ating mga puso sa sandaling ito. Ibig ko na ikaw ay gumaling. Sino po sa inyo dito ang nais gumaling? Pwede bang itaas ang kamay at pumalakpak ng pinakamalakas kay Kristong ating guro at tagapagligtas? Mga kapatid kay Kristo, gaano man kalalim ang inyong sugat, gaano man kagulo ang inyong nakaraan, at gaano man karumi ang inyong sarili sa kasalukuyan, hindi ka pandidirihan ni Jesus Nazareno. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Gaano man kagulo ang iyong nakaraan, gaano man karumi ang iyong sarili sa kasalukuyan, hindi ka pandidirihan ni Jesus Nazareno. Nais kanyang hawakan, nais niyang sabihin sa iyo na mahalaga ka. Nais kang patawarin ni Jesus at nais niyang sabihin na kailanman hindi ka na mag-iisa. Ang tanging hinihintay niya ay ang ating paglapit sa Kanya. Taglay ang pusong mapagkumbaba, ang lakas ng loob na lumuhod at sabihin, Panginoon, Jesus Nazareno, tulungan mo po ako. Panginoon, pagalingin mo po ako. Sa banal na misang ito, tanggapin natin ang haplos ng Diyos. Hayaan nating linisin niya ang ating mga puso upang katulad ng ketongin sa Ebanghelyo, tayo rin ay makabangon. Tayo rin makabalik at makauwi sa ating mga pamilya. At tayo rin maging saksi
ng kaniyang walang hanggang hapag at pagmamahal. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.